Mataas ba ang uric acid mo? Panoorin mo ang video na ito hanggang sa huli. Hi mga idol, ako si Doc Doms. And welcome back to my channel. Para sa mga bago lang sa channel ko, I'm a board-certified ophthalmologist and a retina specialist here in the Philippines. So if you want medical and eye contents, please don't forget to hit that subscribe button and turn on that notification bell for more videos like this. Pero disclaimer lang po, ang mga videos na ginagawa ko ay hindi para mag-diagnose ng mga iba't ibang sakit nyo sa mata dahil mahirap mag-diagnose sa ganitong platform. Bagkos ito ay para mas maintindihan nyo yung mga iba't ibang sakit sa mata na na-diagnose na po sa inyo. Ang pagpapacheck up sa inyong mga ophthalmologist ay ine-encourage. And for today's video, pag-usapan naman natin kung ano nga ba ang epekto ng mataas na uric acid sa ating mga mata. Tara, let's discuss. Alam nating lahat na ang mataas na uric acid ay nauugnay sa gout na magkukos ng pabalik-balik na pananakit at pamamaga ng kasukasuan lalo na sa paa. Pero alam nyo ba na hindi lamang joints ang pwedeng maapektuhan ng mataas na uric acid dahil ang mga mata rin natin ay pwedeng maapektuhan nito. Kaya talakayin natin paano nga ba naaapektuhan ng mataas na uric acid ang ating mga mata, ano nga ba ang mga sintomas na dapat mabantayan, at ano yung mga praktikal na paraan para maprotektahan ang ating mga paningin. Pero bago ang lahat, ano nga ba ang uric acid? Sa simpleng eksplanasyon, ang uric acid ay natural na produkto ng pagkasira ng purines. Ito ay isang substance na makikita sa pagkain ng karne, laman loob, at beer. Ito ay normal na nilalabas ng ating katawan sa pamamagitan ng pag-ihi. Pero kapag sobra ang produksyon o di kaya ay kulang ang paglabas nito, ay pwede itong maipon sa ating mga dugo na nagiging dahilan ng pagtaas ng uric sa dugo or yung hyperuricemia. At kapag masyadong mataas ay pwede itong mag-cause ng gout, bato sa bato, at marami pang ibang kondisyon sa katawan. Pero hindi lamang doon nagtatapos ang mga pwedeng epekto ng hyperuricemia. Dahil pwedeng magdeposito ang mga uric acid crystals hindi lamang sa ating mga joints, kundi pati na rin sa ating mga mata. Pero paano nga ba nito maapektuhan ang ating mga mata? Unahin natin ang pinaka-direct effect ng mataas na uric acid sa dugo, ang urate crystal deposition. Ayon sa pag-aaral ni Rao et al. Noong 1982, na na-publish sa American Journal of Ophthalmology, nakita nila na mismong sa cornea or pinakaharap na parte ng mata at conjunctiva or yung parang balat na bumabalot sa puti ng ating mga mata ay pwedeng mag-ipon ang mga uric acid crystals. Ang tawag dito ay gouty keratopathy. Sa simpleng salita ay nagkakaroon ng paglabo at pag-irita ng mga mata dahil sa deposition ng uric acid crystals sa parte nito. May mga kaso ring lumabas na nagkakaroon ng maliit na bukol sa conjunctiva at mga eyelids na tinatawag na tophi. Ito ay gawa rin sa mga uric acid crystals or deposits. Bukod dito ay pwede rin itong mag-cause ng tinatawag na episcleritis at scleritis na pwedeng magdulot ng pamumula at pananakit ng mata. Ang episcleritis ay banayad lamang na pamamaga sa ibabaw ng mata. Pero ang scleritis ay mas malalim ang nagiging pamamaga na nagkokos ng sobrang pananakit nito. At ayon sa pananaliksik nila Jobs et al. Noong 1986, ay pwede itong matrigger ng gout attacks. Ibig sabihin, habang sumasakit ang mga kasukasuhan mo, ay pwede itong sabayan ng pamamaga ng iyong mga mata. Ngayon, hindi lang direct deposits ang pwedeng maging problema. Dahil ang mga taong matataas ang uric acid ay kadalasan may ibang kasamang problema tulad ng diabetes, high blood at mataas na kolesterol. Lahat ng ito ay bahagi ng tinatawag na metabolic syndrome. At alam naman natin na kapag meron kang ibang systemic na sakit, ay pwede itong makaapekto sa ating mga mata tulad ng diabetic retinopathy, hypertensive retinopathy, retinal vein occlusion, at glaucoma. Lahat ng yan ay nagawan ko na ng video, kaya panoorin nyo na lang kung mas gusto nyong maintindihan ang mga sakit na ito. Halimbawa, may pag-aaral na nag-uugnay ng mataas na serum uric acid at pagkakaroon ng mataas na chance na magkaroon ng retinal vein occlusion. Sa madaling salita, ang pagkakaroon ng mataas na uric acid ay pwedeng mag-cause ng pamumuo sa dugo ng mga blood vessels ng retina na pwedeng mag-cause ng pagkabara dito at mag-lead sa pagkabulag. May mga ulat din na nagkaroon ng uveitis or pamamaga sa loob ng mata
ng mga pasyenteng may gout. Although, bihira lamang naman itong mangyari. At dahil sa chronic inflammation na dala ng mataas na uric acid, ay mas tumitindi ang panganib ng dry eye syndrome at ocular surface disease. Kaya yung simpleng iritasyon na parang may puwing at pamumula ay meron ding konektado sa mataas na uric acid. May videos na rin ako about uveitis at dry eye syndrome, panoorin nyo na lang din. Ano nga ba ang mga simptomas na kailangan bantayan? Kung ikaw ay may gout or mataas ang iyong uric acid, ay kailangan mabantayan mo ang mga simptomas na sumusunod. Kung madalas namumula ang iyong mga mata na pabalik-balik at hindi nawawala, pananakit ng sobra ng mga mata, parang malalim at masakit, kapag merong paglabo ng paningin na hindi kayang i-resolba ng salamin, kung nagkakaroon na ng bukol or puti-puti sa ibang parte ng mata, at biglang paglabo ng paningin habang merong gout attack. Kapag naranasan ang alinman sa mga ito, ay wag na wag nyo itong babaliwalain. Agad na magpakonsulta sa inyong mga ophthalmologists para maagapan at hindi na lumala pa. Para naman maiwasan ito, ay sundin ang mga sumusunod. Una, napaka-importante na makontrol ang inyong uric acid level. Kasama dito ang healthy diet. Iwasan ang sobrang red meat, mga laman loob, yung ibang seafood tulad ng sardinas at tulya, at syempre, alak. Lalo na ng beer. Uminom din ng sapat na tubig araw-araw para mailabas ang uric acid sa inyong mga ihi. Kung niresetahan naman kayo ng allopurinol or febuxostat or anti-gout, ay sundin nyo ang tamang pag-inom nito. Pero wag na wag kayong magse-self-medicate dahil meron ding mga side effects kapag hindi tama ang pag-take nito. Magpakonsulta muna sa inyong mga doktor bago kayo magsimula ng gamutan. Pangalawa, alagaan ang kalusugan ng mga mata nyo mismo. Magpa-check up ng regular sa inyong mga ophthalmologist. So kung ikaw ay merong hyperuricemia or mataas na uric acid sa inyong mga dugo, ay wag lamang kayo magpapa-check up sa inyong mga rheumatologist, kundi pati na rin sa inyong mga ophthalmologist. Minsan kasi mas nauunang nakikita ng mga ophthalmologists ang problema sa mata na may koneksyon sa gout, bago pa lumabas ang mga malalang simptomas sa inyong mga kasukasuan. Kaya siguraduhin na bukod sa doktor nyo sa inyong gout, ay magpa-check up din kayo ng regular sa mga doktor nyo sa mata. Ang mataas na uric acid ay hindi lang problema sa inyong mga kasukasuan. Ito ay isang systemic disease. Ibig sabihin, hindi lamang ang inyong mga katawan ang pwedeng maapektuhan, kundi pati na rin ang inyong mga mata. Ang mata pa naman natin ay napakahalaga sa atin. Huwag nating hintayin na masira ito bago tayo kumilos. Kaya kung ikaw ay may gout, mataas ang iyong uric acid or may family history nito, ay dapat magdoble ingat. Bantayan ang inyong diet, sundin ang reseta ng inyong mga doktor, at magpatingin sa eye specialist. Dahil gaya ng palagi ko sinasabi, prevention pa din is better than cure. Kung tingin nyo ay nakatulong sa inyo ang video na ito, at kung meron kayong kakilala na may gout, ay i-share nyo lang ang video na ito sa kanila. And that's it for today's video. Ngayon, alam nyo na yung pwedeng maging epekto ng mataas na uric acid sa ating mga mata. Please don't forget to like, comment kung may mga questions or suggestions kayong topics, subscribe, and hit that notification bell for more medical and eye contents. Ngayon, mas may alam ka na. Ako po si Doc Doms. See you on my next video.